kami ibig sabihin, tutol dyan. Tutol tayo doon sa pandaraya, hindi sa pondo. Ang pondo ay dapat gamitin ng tama, may accountability, may transparency, at malinaw ang benepisyo taong bayan, hindi bulsa ng mga politiko. Klaro tayo ha? Kaya namin kino-question yan. Ang ibig sabihin, tututulan namin ang mga pondo na ito. Hindi. Ang aming panawagan, ibukas, ilantad, ibuyagyag, ipakita sa tao saan ang pupunta yan. Walang mali doon, di ba? Kasi pera ng taong bayan yan. Pera ng mamamayan. May nakalimutan kami kanina. Ang overseas Filipino workers po, isa yan sa ginagamit ng mga politiko sa pangangampanya. Kailangan po malinaw ang paninindigan, included po sila sa direksyon ng ipanaw sambayanan, ang lahat ng mga manggagawang Pilipino na nasa abroad. Ang kanilang kalagayan ay isa po sa oversight function yan ng Congress. Kung paano madagdagan ang benepisyo at hindi perwisyo, isa yan sa major agenda ng ipanaw sambayanan, including po ang kagaya ng mga pinapatay, ginagahasa sa Kuwait at mga bansang kagaya nito. Yan po ang mga issue na dapat pinaproteksyonan ng gobyerno ang ating mga OFW. Ang function namin dyan sa Kongreso will be the advocate to broaden and strengthen all support for the security and benefit ng mga manggagawang Pilipino sa atin. Yes, ma'am. How can you impose kung ang lahat po ng politicians ay against dyan at pagod pa rin sa certification? Okay, dadagdagan ko lang, pinapaunahin ko mo lang ang abogado ng sumagot. Okay. Yan ba ay legally kaya po? Alam po naman natin na ang pundo ng bayan, you have to be accountable at every cent. Totoo po na mahirap siyang gawin kasi halos lahat tumututulog, probably lahat tututulan niya. But it doesn't mean that we have to be silent about it. Because there comes a time when the people themselves will have to demand that there should be accounting. At hindi natin ipapalimot na yan, imalilimutan. So dahil hindi siya ginagawa, hindi siya pag-usapan, let's talk about it. Let's talk about it. Okay, basta yung dagdagan mo, fix na yung ready. Here. Mas kami politiko. Hirap na hirap. Personally, kasi kami sa nagkakalang ang gabi yung hamon sa amin kasi hindi ako politiko. So ano din ibigay natin dito? Kung sino lang talaga kami. Kung sino kami, pagkatao namin, nakakilala nyo yung unblemished na track record na nagsisilbi at hindi lang nangakaw sa kaya. So, gusto ko rin sinabi ni Attorney na porket ba lang natin na hindi tayo mananalo dyan sa Kongreso, kunyari dyan sa labanan sa funds na yan, ay hindi tayo magsasalita. Siyempre hindi. Porket ba ako, masakit ang puso ko sa Kongreso ngayon, ibig ba sabihin noon ay hindi na tayo lalaban? Siyempre hindi. Dapat maniniwala pa rin tayo at lalakas pa rin natin ang loob natin na lumaban. Ang kaya namin ipangako sa inyo ay mag-big bosses kayo sa Kongreso. Napakasakit manood ng mga kongresista na ang kapal ng mga mukha, walang kahihiyan sa mga Pilipino. So, mananalo ba kami, kunyari kami ay pinagkatiwalaan ninyo pumasok sa Kongreso? Mananalo ba kami dito sa kapalo ng mga mukha nila? Siguro hindi. Pero ibig ko sabihin noon ay hindi na tayo dapat lumaban. Hindi. Merong kasabihan sa English na part of the job is knowing that the job is never done. Ibig sabihin, fight lang ng fight. Tapos, one day, iisip tayo, yung bansa na gusto natin, yung kongreso na gusto natin, ay nandyan na. Dahil ipinaglalaban natin na. So, basta yun ang gusto lang namin ipangako na kami ang magiging boses dito at dapat kami para sa tampay. Nagtagan ko kay Ma'am Lorraine, thank you, Mama. Ang liquidation by certification hindi batas. Ito ay binunga ng Joint House and Senate Resolution number 10. Pwedeng tanggalin kung gusto, pwede. Kasi nga ang kasabihan, pag ayaw, may dahilan. Pag gusto, may paraan. So kami, tama yung binabanggit na kasama ko, ni Ma'am Lorraine Badoy, bagamat hindi kami makakakuha posible ng majority votes kasi dyan nga dumadaan ng pandaraya, pero hindi kami tumahimik. At kami ay magliliquidate ng pondo namin. Kung hindi man yan, gagawin ng mga kasama namin ang pananagutan nila sa taong bayan.
hindi sa amin. At ang aming pananagutan ay sa mamamayan. Ipapakita namin na pwede palang gawin na ang mga contingency fund, ang mga tinatawag na mga pondo na milyon-milyon na liquidation by certification, pwede palang gawan ng totoong transparent, accountable accounting at ipakita ang report sa taong bayan. Pero we will really question kung bakit parang above the law ang Kongreso pagdating sa pagiging transparent sa kanilang pondo. Hindi po kami mangangako na mga bituin at mga ng araw na aabutin natin. Ang aming gagawin ay kung ano ang nararapat sa pagtatanggol ng karapatan at kabutihan ng mamamayan. Oversight ng Kongreso po ang pag-check kung naaabuso ang karapatan ng mamamayan. Oversight ng Kongreso kung naaabuso at nananabag ng gobyerno ang mga kabutihan na dapat ipatupad ng programa at mga pondo. Hindi po oversight ang magpa-contempt ng mga tao basta-basta, ang manggipit at mangbastos, manigaw ng mga resource person. Hindi po yan oversight function. Yan po ay power tripping. Hindi po dapat ginagawa ng Kongreso yan. Pinabastos ang mamamayan at ang lahat pag dumating dyan ay parang sobra pa sa korte. Ang korte may trial, may hearing, ito wala. Talagang pag napagtripaan ka, ikukulong ka, tatanggalan ka ng mga karapatan. These are things that need to be reformed inside Congress. At hindi kailangan ng batas yan. Internal rules lang po yan. Hindi ba nila kami pakinggan, pero dapat silang i-remind. At pangatlo, hindi rin kami po papayag na ang mga kalaban ng gobyerno, kahit na sa loob sila ng Kongreso, ay hindi kami pipiyok upang ipagtanggol ang karapatan ng mamamayan laban sa mga infiltrators na ito. Klaro tayo dyan. Sino po sila? Yung tatlo. Si Franz Castro ay convicted criminal. Dapat ikulong ito. Yun pong una namin hahanapin bakit ang mga convicted criminal ang nagiging tagapaggisa at mga tagapagkatay sa loob ng Kongreso just because nakaupo siya. Hindi pwede yun. At ito ay may mga pananagutan. Ito pa pala ang aming hahanapin. For the last 2001 to 2024, mahigit 10 bilyon na pondo ng gobyerno natin ang kinuha ng CPP, NPA, NDF at hindi na ibalik sa pondo natin. 2001 sila nagsimula. Hahanapin natin ito at sisingilin at ipapabalik sa kanila. At pipigilan natin makabalik sila. Yun po ang dahilan kung bakit may ipanaw sa bayanan. Ito po ang pagpilis na magtataguyod ng pagiging profesional, makatao, at totoong simbolo ng demokrasya ang ating Kongreso. Kaya kami papasok doon. Eric, kailan po kayo babalik dito para Mag-meeting kami ngayon upang kumplituhin ang aming mga documentary requirements. Pero final na po ang number 1 nominee ng Ipanaw Sambayanan ang nag-iisang party list ng mamamayang Pilipino para sa tunay na pagbabago, tunay na pagunlad at tunay na mabuting pamamahala ay walang iba si Atty. Marlon Busanto. Ibabalik lang yung document ng talang Oo. Si Atty. Busanto po sa mga nanonood ay ako na magpakilala para hindi self-serving. Halos 10 taon po na abogado ng gobyerno sa Office of the Solicitor General. Lawyer po siya na nagtatanggol ng interes ng pamahalaan. Nagkakilala kami ng binuo ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Si Atty. Busanto po ay naging spokesperson ng MTFLK para po sa Legal Cooperation Cluster. Siya po ang lumalaban sa mga infiltration operations sa loob ng gobyerno na ginagawa ng CPP, NPA, at naging leader po siya ng mga katutubo, naging regional director po siya ng NCIP sa Region 13 at sa Cordillera Autonomous. So klaro po siya po ay proven na tumindig sa totoong advokasya ng pangsiguridad ng buong bansa, karapatan ng katutubo at mamayanan, at siya po ay may kakayanan. Maliban na bata, matikas, matalino, ang puso ay buo para sa paglilingkod sa mamamayan at hindi pera ang motivation. Kaya po kami ay sumusuporta sa kanya bilang number 1 nominee kasi Kongreso yan we need a lawyer or at least with legal knowledge kasi gagawa tayo ng batas, resolusyon at mga investigation. Hindi tayo madidihado kay Atty. Marlon Busanto. Ma'am Noreen Badoy, doktor. Si Ka Eric po, college graduate din po ako. At nagmamasteral. So hindi po tayo madidihado. Pero hindi ibig sabihin ko pag hindi college graduate or hindi degree holder ay walang karapatan na pumasok sa Kongreso. Pwede po. Ang ibig naman natin sabihin, hindi naman po kayo madidihado sa aming tatlo. Proven by
history, proven by record, and proven by experience na ano po kami. Kay Ang bayan po ang puso natin. Eric, party list lang po ba yung inakayan yun? Walang kay Eric, walang Doc Badoy na nag-file ng COC sa Senado? Hindi po pwede magkasabay na mag-file. At sa tingin po namin, ang aming karisma ni Atty. Marlon, ni Ma'am Lorraine Badoy at ako, hindi pa makakapantay sa karisma ni Tatay Digong. Na kahit wala kaming malaking pondo, ay mananalo kami. You need malaking funds pag mga ganyan senatorial. Maliban na lang kung ala Tatay Digong ang karisma mo. You'll get there. Iba yun. You'll get there. Oo, iba yun. So kami po ay realistic na pwede tayong mag-compete sa party list. Ay, isa lang binoboto sa party list, ha? Ma-invalidate ko ang inyong boto kapag 3, 2. Isa lang po. At ang pangalan niya ipanaw sa bayanan. Ang number po i-announce namin next week may raffle, October 18. Kung ano po ang aming number slot sa balota ng committee. Maraming salamat po. Kaya rin po kayo sa Since Atty. nabanggit po natin na 20 million, ako pagod. Yun na kaibutan ko. Yung sa haba-haba na Kaya ang sa totoong kapayapaan, yan ang deklarasyon.